Mga kababayan, ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is February 28, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa May Street, San Agustin, Novaliches, Quezon City, at dadalhin po natin yan sa may One Shop Shop sa may Camarin Avenue, corner ng Christina Lane, Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private, ganyan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala akong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya onte pag nakuhan po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balitan talaga yan habang tayo pupunta doon sa ating pick-up area. Komentaryo na. Kasi wala na siya no? So may komentaryo na nung araw, natakot niya ang media. At marami naman sa media ang either nauto o natakot o kundi man nakisama na. So panahon niya, nananakot siya Ngayon yung hindi niya matakot, tinanggalan ng prangkisa o kaya kinasuhan ng kutakot-takot. Ngayon wala na siya. Takot-takot na komentaryo talaga lalabas dyan. Pero wala na siya Hindi na siya makapanakot So may nabibenta yung sinasabi ni Kaufman na cherry pick, parang cherry pick o dinidistort ng katotohanan. Wala naman itinago pa si Presidente Duterte Lahat nilapat niya Dahil si Presidente Duterte, you must remember, clinically diagnosed na narcissist yan. Ang gusto niya, siya ang sentro ng atensyon. Kaya lahat pinupulkar niya. Hindi niya pa kasi akalain na aabot siya sa ITC. Kaya ganun yan. Ito si Kaufman naman, actually ang nag-iimbento si Kaufman Ba't ito nasabi, bro? Si Kaufman ang nag-iimbento at siya ang bumabalot sa katotohanan. Alam mo kung bakit? Kasi walang makita si Kaufman sa katotohanan na magagamit niya para matulungan ang kanyang kliyente. Kaya gano'n si Kaufman. Kaya lahat ng sabihin niya, hindi lang nag-cherry pick si Kaufman, nag-iimbento. Pero yun ang grabe sa kanya. Tsaka prof, hindi ba ang doon sa argumento ho ng depensa at saka ng prosecution na sinasabi walang order na kill. Tsaka yung DDS, yung Duterte Death Squad na Davao Death Squad. Ang sabi ho ba, di ba ng prosecution under oath, 3 beses itong sinabi ng dating Pangulo, hindi ba? Ilang beses ko sinulat yung kill At kinot kong buo At hindi naman minsan lang sinasabi ni Presidente Duterte yan Ulit-ulit yan Opo. Paano, how can we ever have overlooked those things? At saka pinakikita niya talaga Kasi ganong klase siya. Sabi nga ni Kaufman si Duterte, ibang klaseng tao, di ba? Siya mismo nagsasabi abnormal talaga. Clinically diagnosed na narcissist Kaya nga, ang narcissist ka, gusto mo center ka ng attention. Kaya lahat na lang bulkan ka ng bulkan. Salita ka ng salita. Ngayon, hindi niya alam, ni-record lahat yung salita niya. Audio, video, and in print. Saka ang prof, di ba ang sinasabi nyo nga nung mga panahon na mga may speech, hindi ba yun talaga binobroadcast dahil bukod sa kapag Pangulo na ang nagsasalita, may talaga ibobroadcast po natin yan ng walang putol, hindi? Press conference, kahit magsabi ng joke si Duterte na hindi nakakatawa, media tumatawa Pati mga big business Doon lang makikita mo kung gaano ka
intimidated ang lahat ng sektor. Ha? Sa panahon ni Duterte. Ngayon wala. Pasensya, wala nang sabi sa atin ng ganyan eh. Kaya libre-libre ngayon, lalong libre ang pamamayag ngayon. Kaya yun ang problema ni Kaufman. Iba paglabas sila. So talaga kung sa assessment nyo, Prof, ay wala akong basihan yung sinabi na Wala kasi repeating. lahat yan eh. Lahat yan eh. Ang sinasabi nga na-commit sa Kaya maganda video, yung pwesto at nila. audio, at doctrine. Sila din yung Saka sabihin may record eh. Full speeches mo yun eh, di ba? Full speeches Oo, yun. Oo. Kasi nga, Oo. hindi tinitigil Kaya ng maayos Duterte yung yun, gusto niya yun eh. Okay. Prof, ipahuli na lang. Ito ang may ibigay niyong paalala, siguro abiso sa mga kapatid po natin sa media after nung mga sinabi nung... Ang tingin ko, ang reporting dito sa ICC proceeding ay napakagaling. Ha? Nakikita ko eh. Ha? Napakagaling. At sinasabi ko nga, malaki ang kinalig ng reporting at komentaryo dahil nga wala na si Duterte. Kaya nga nagkaroon ng problema si Kaufman. No? Wala na siya na nung araw nandun pa si Duterte. So pwedeng manakot yan. Kaya ang media hindi mo na basta matatakot ngayon. Pero ang natatakot, in fact, hanggang ngayon may mga natatakot pa rin eh. Yung mga witnesses, at saka yung orphan, yung mga namatay sa war on drugs, natatakot pa eh. Kasi meron pa diyang naglipa na ng mga batang Duterte na maaaring gawang ka ng kawalang-yahan. Pero sa media, hindi nila pupuntahin na yan. Ano? Wala na silang pakialam dyan. Kaya, ang may problema si Kaufman sa media. Di ba kung napanood nyo nga, Prof, di ba nagkaroon din ng sagutan yung isang kapatid natin sa media sa Mahirap yan. Attorney Kaufman. Safe. Why do you keep on criticizing my client? Sumagot Oo, naman at yung saka ayaw pa sagutin. sumagot naman yung kasama natin sa pamamahayag. Bakit kami kinikriticize mo kami palagi? Oo. Anyway, Kaya nga eh. parting words na lang po, Prof. Go ahead po. Okay. Go ahead. O gusto ko lang, gusto ko ang pamamahayag ngayon diyan sa Duterte issue. Talagang alam mo, media, yes, kailangan talaga it should be boldly ang pamamahayag. Kailangan malakas ka, sharp, matapang. Dahil yun ang itindang tinatawag. Yun ang hinihingi ng profesyon. Watchdog kasi tayo eh. In fact, dapat talaga tayo kasama si Alice. adversarial ang tingin natin sa mga taong nasa puder. Kamukha ni Duterte. Doon talaga dapat. So, isa pa yun na hindi natin intindihan ni Kaufman eh. Na wala siyang magagawa. Ang kalaban niya ay media. Ang media, watchdog sa mga kamukha niya na nag-iimbento at nagbabaluktot ng diretsyo. Siyempre, inisip ng anak niya. Kaya tagilis talaga sila. Yeah. Masami mga LGUs. Maganda rin ho yung accountability mayor. Kasi minsan di ba ang mga kababayan natin, siyempre hindi naman nila alam na DPWH project pero nasa syudad nyo. Halimbawa yung mga kalsada, hindi ba? Ang kapag pangit yung quality, ang masisisi pa rin naman ay si Mayor, hindi naman alam na siya DPWH project yun, hindi ba? Diba? Kumbaga, ang kagandaan ho nito. Oo, di ba? Marami na ho akong na-cover na gano'n. Ganun ba? Akala ko naman sa inyo sa Mayor, DPWH pala ito. Di ba yung mga ganun instances eh. So maganda ho yung sinabi nyo na accountability ho talaga. Yung unang kaliwa dyan. Curious lang ho ako, hindi ho ba dagdag trabaho pa ito sa LGU? Baka naman na hindi nyo rin ho matutukan. Alam niyo, ako, personally, mas gusto ko po ito. Dito, kaliwa. Mas mabilis natin magagawa ang mga proyekto. Kasi kung DPWH pa magpapa-lead ang manage, mag-oversee, Yan sa likod ay lang ng sasakyan ilang yan. LGUs kami sa buong Pilipinas. Oh, hinabanggit nyo pala, 1,700. Approximately about 1,700 in total. Lalawigan, yung lungsod at bayan.
mamaya natin. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God Sa mga bless. ayaw makipagbasaan, Paalam po safe muna po po sa kayo. mga po. At hindi kayo mababasa basta. Ayun. Doon lang kayo sa labas ng basaan zone. Yan po ang malaking pagbabago na aming ginawa noong nakarang taon. Nakita ko namin na naging effective. So ito, no? Effective in the sense na wala akong naging problema pagdating sa nabasa siya na ayaw naman niya makipagbasaan because lahat po na nakipagbasaan pumasok sa aming basaan zone. Yun. Maraming salamat po sa inyong oras, Mayor Francis Zamora. May pahinga ho, galing pa ho pala kayo ng biyahe. Saka regards po kay Mayor Benji, Mayor. Opo, yeah, Opo. maraming salamat din po at tawag na po kung may katanungan. Ayun. Ayun po, si Mayor Francis Zamora ng San Juan at ang President po ng Metro Manila Council. Ang pinag-usapan ho namin yung pagtatayo ho ng mga silid-paaralan na naipasa na ho sa LGU, ha? Teka muna. Segue naman ho tayo sa Philippine Coast Guard ay kaugnay nung lumubog na barko, yung MV ano nga ito, MV Trisha Kirsten 3. Nasa linya ho namin si Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng PCG. Magandang gabi po, Captain Cayabyab, Jeff Caparas po. Welcome po sa Story Outlook. Captain? Magandang gabi po, Captain. Yes, good evening po, Sir Joseph, at maraming salamat po sa oportunidad. Ma'am, pag-usapan ho natin yung mga sinibak ho sa PCG dahil ho kasunod ho nung paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Ano ho mga nakita niyo hong lapses ng PCG para ho mag-lead niya ho doon sa kanilang pagkasibak? Go ahead po, Captain. Yes, Sir Jeff, no, so ito po ang ating tauhan na nabigyan ko ng sanctions dito. Apat po ang na-dismiss without honor. So ito po yung mga enlisted personnel po natin na naging miyembro po ng boarding team na nagtatap po ng pre-departure inspection dito sa MV Trisha Kirsten. Isa po ating tauhan ang na-demote sa kanyang rangko at dalawa po sa officer po natin, yung station commander at acting station commander ng Zamboanga na suspend po for 1 year without leave. So anong ibig sabihin, ma'am? Hindi ho nila in-inspect at nakalusot ho na mag-overload ho yung barko? Sir Jeff, nagkaroon po ng inspection dito, nagsagawa po ng pre-departure inspection. Ang nakita po is may posibilidad po na pagkukulang sa kanilang trabaho. Naging announcement naman po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Gildoban na after po ng investigation na ito, with all the diving operations na ginawa po natin, makita po natin na meron po pagkukulang sa ating po mga tauhan, definitely sanction will be given. So nagkaroon naman po ito ng masusing fact-finding investigation, even yung mga testimony and evidence na nakuha po natin. So ito po ang naging sanctions po sa ating mga tauhan based po sa investigation na kinandak po ng Philippine Coast Guard. Ano ito, ma'am? May mga kakaharapin silang mga admin cases o meron din ng criminal? Ito pong sinagawa natin, Sir Jeff, is admin case po ito. Well, bukod pa po kung meron po tayo makikita, no, na pwede pong maging hindi makasuhan po ng criminal case. Pero ito po ay napakabigat na po na parusa para sa ating po mga tauhan. Well, nakikita naman po natin, Sir Jeff, no, itong walang mabigat na parusa na makakapawi sa sakit po na nararamdaman ng mga pamilya na apektado, particularly ito po mga namatayan. Kaya the Philippine Coast Guard really ensure, Sir Jeff, na maibigay po ang hustisya at yung pananagutan sa aming mga tauhan. Tama po yung pagkakaroon ng konkreto reforma para hindi na rin po mangyari itong ganitong mga insidente ulit. Ma'am, baka humiminsahe si Commandant po, ma'am, para ho maiwasan ho yung ganitong insidente in the future, ma'am, lalong-lalo na ho sa PCG. Go ahead po, ma'am. Well, pagdating naman po, Sir Jeff, ang naging instructions po is institutional reform po. So we will be intensifying more the conduct of our vessel safety enforcement inspection. Kasama po yung pre-departure inspection po natin. Magkakaroon din po tayo ng audit ng ating mga pre-departure inspection team. And of course, yung pagkakaroon po ulit ng ating mga capacity building program and training program para sa ating mga tauhan para ma-enhance po at ma-update po sila sa mga ship safety regulation. Again, Sir Jeff, seryoso po ang Philippine Coast Guard pagdating po sa maritime safety governance.
And ang ating pong layunin na pumaulit ang ganito mga pangyayari ulit. We will be stressing more sa paggawa ng ating mga tungkulin, and we are also requesting the cooperation po ng ating mga kababayan kasi naniniwala po tayo, Sir Jeff, na pagdating po sa maritime safety, it is always a shared responsibility. Yun. Maraming salamat po sa inyong oras, Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Salamat ma'am, mag-iingat po. Happy weekend. Yes, maraming salamat, Sir Jeff, at magandang gabi po. Story Outlook. Ayan po si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. So yun nga, may nakita silang mga merong na-demote, merong natanggal sa serbisyo na mawawalan ng benepisyo. Ha? Ayun na, wala na tayong oras. Subukan kong ihabol itong mga nandito sa ating live stream. Si Jericho Ferrer, nandito na, nanood sa atin, si Des Kamaing, si Gypsy Sinclair, si sino ba ito? Mema lang? Mema lang, anong ibig sabihin nun? Si Tito Nona Damian, nandito na. Si Sergeant Putik, nandito na din. Aba, kita-kit sa Lunes ha, Sergeant Putik. Alam mo na, 8 o'clock habit mo ha. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng tumutok dito sa Story Outlook. Ako po, Jeff Caparas. Sa susunod po ulit ha. Kita-kits po sa Lunes. Spot report po alas 8. Bisyo alas 8. 8 o'clock habit ha. Kita-kits po sa Lunes. Muli po ako po, Jeff Caparas. Magandang gabi po sa inyo. Susunod na programa, Feel Kita kasama si Tita Stargazer. Mag-iingat kapamilya saan man kayo naroon. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook. CCMM, Radyo Patrol, sa Islanda, nagbabalita sa piling ko, saan man sa mundo. CCMM, Radyo Patrol, sa Islanda, tapat at totoo, piling ko sa'yo. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Una sa balita, una sa public service. Kasapi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 8. Oras atid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality, ACS. Baba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin. Ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM. Hinga na malalim. And exhale. Hinga ulit na malalim. Inhale. And exhale. Hinga pa ng malalim. And exhale. As you inhale, inhale peace and harmony. Pag-exhale, labas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. Ay, ayan, nakalimutan pala natin patayin yan. Okay, ayan, so maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po. At ilabas ang mga inggit